Naglunsad ng photo exhibit bilang bahagi ng pagdiriwang ng unang anibersaryo ng Kabayan Ko, Kapatid Ko. Makikita sa mga larawan kung gaano nakarami at kung saan-saan na nakarating ang Kabayan Ko, Kapatid Ko o ang My Countrymen, My Brethren. Hindi lamang ito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. Kunin natin ang detalye mula kay Weng de la Fuente mula pa rin sa Mall of Asia Open Grounds. Weng? Yes, Jelmy, nandito nga tayo sa mismong tent kung saan itinayo ang photo exhibit ng Kabayan Ko, Kapatid Ko. At ito nga, marami dun sa ilang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo at ilan pa doon sa mga inanyayahan nila ang tinitingnan at binabalikan yung isang taon ng Kabayan Ko, Kapatid Ko. Kung makikita mo dito sa isang area, ito yung pasimula ng Kabayan Ko, Kapatid Ko at inilunsad siya sa Binondo noong April 13, 2013. So noong una ay nagkaroon ng isang presentation ang kapatid na Glicerio B. Santos doon sa area ng Binondo at sinundan na yan ng iba pang mga Kabayan Ko, Kapatid Ko event at pangunahin nga dyan sa Kabayan Ko, Kapatid Ko ay yung pagkakaloob ng lingap sa mamamayan. At kapaloob doon sa lingap sa mamamayan ay ang pagbibigay ng libreng medical at dental services. Doon hindi lamang sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kundi sa iba pang mga panauhin na inanyayahan. At simula nga dito sa Kabayan Ko, Kapatid Ko ay nagkakaloob na rin ng mga goodie bags, so yung mga relief packs doon sa mga kababayan natin na nangangailangan dahil sinimulan nga ito doon sa mga depressed areas na kung saan ay nangangailangan ng tulong yung ilan doon sa ating mga kababayan. So after ng Binondo, ang sumunod ay ang Caloocan at inilunsad yan noong April 20, 2013. Sinundan ng Caloocan at San Fernando, Pampanga. Ang pinakahuli na Kabayan Ko, Kapatid Ko project ay dito sa Baguio City noong nakaraang linggo. Pero kanina nga sa panayam natin sa kapatid na Glicerio Santos Jr., sinasabi niya na marami pa ang mga pupuntahan ng Kabayan Ko, Kapatid Ko at babalikan din yung ilan doon sa mga malalaking lugar na pinagdausan ng Kabayan Ko, Kapatid Ko. Ang isa nga doon sa pinakamalaking pinuntahan at binigyan ng tulong ay yung mga biktima ng Bagyong Yolanda kung saan doon din ibinuhos yung proceeds noong naipon doon sa inilunsad naman na Worldwide Walk for Yolanda noong nakaraang Marso o Pebrero at inihatid nga yung tulong sa mga biktima ng Yolanda noong Marso, isang buwan matapos ang Worldwide Walk for Yolanda. So hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa iba pang panig ng mundo isinasagawa ang Kabayan Ko, Kapatid Ko o My Countrymen, My Brethren. At ilan nga doon sa mga pinuntahan ay ang Estados Unidos doon sa mga biktima ng malalaking kalamidad, gayon din ang Japan kung saan nagkaroon ng tsunami noong mga nakaraang taon. So dito sa photo exhibit na ito ay iba yung entrance at saka yung exit dahil nga sa ito yung isa sa pinakamalaking exhibit na itinayo at inilunsad at ito ay sa pamagitan nga ng Kabayan Ko, Kapatid Ko. So kung makikita ninyo, nandito yung ilan dun sa mga malalaking mga event na isinagawa ng Kabayan Ko, Kapatid Ko at papakita namin sa inyo yung video noong mga makikita nila dito sa loob ng exhibit. So nandito din sa ating bandang kanan naman ay yung event sa Cebu City at yun din sa General Trias, Cavite. So kung anong buwan at kung anong taon isinagawa ang mga Kabayan Ko, Kapatid Ko events sa iba't ibang panig ng mundo at ng Pilipinas ay mababalikan yan ng mga kababayan natin na nagkaroon din ng pakibahagi dito sa proyektong ito ng Iglesia ni Cristo sa pamagitan naman ng Felix Y. Manalo Foundation. So antabayanan pa natin yung ilang mga kaganapan dito sa MOA Open Arena o Open Area. Back to you, Jel. Maraming salamat, Weng de la Fuente, nag-uulat mula pa rin sa MOA Grounds sa Pasay City.